awake ng mga senators? Dito mo makikita na wala siyang pakialam, wala siyang halagang binibigay dito sa very important event sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ba naman yung bumangon ka na maaga? Dito mo walang kadisiplina to sa katawan nitong mama na to eh. Kaya I'm very, very frustrated and disappointed na siya yung presidente natin. Di ba? Alam mo, kahit anong salita natin dito, kahit anong ngaw-ngaw, itong si Senador Trillanes, pero balita ko mga kapatid, nakikinig din itong mama, napapanood tayo, alright, ng mga minomonitor tayo ng mga tao niya. Alright. Makinig ka, Senador Trillanes. Ha? Hindi na ba nagsasawa yung bunganga mo sa kasasalita? Ha? Kung hindi ba titigil yung bunganga mo sa kagadaldal na wala namang kakwenta-kwenta? Kasi kung hindi mo kayang tigilan yung bunganga mo, ito ay sasalaksak ko sa bunganga mo, ipasok ko sa bunganga mo. Anak ng baka, anong harassment doon, Senador? Anong panggigipit? It's a warrant of arrest. Hindi ba ikaw may sabi na we have a rule of law? Alam mo naman yan dahil mambabatas ka. May mga batas tayo na dapat ipatupad. It is just very unfortunate, tao mo ngayon ang may warrant of arrest. Dahil sa pag-amin niya at lahat kami narinig namin, hindi lang mga senador na live, sinabi niya, inutusan siya ni Duterte na patayin si June Pala. Anong ibig sabihin? Inamin niya na ako pumatay kay June Pala, yung broadcaster. Inutusan ako ng Pangulo. Ang problema ninyo, kayong dalawang ogag, hindi kayo nag-usap, hindi kayo nag-briefing. Kulang, hindi ninyo mai-connect ngayon yung Pangulo doon sa namatay. Kasi wala kayong ebidensya. Kasi gawa-gawa lang ninyong dalawang mga ogag kayo, na may kinalaman ng Pangulo, na wala naman. Sinabi na ng ogag na tao mo noon, nanumpaya na walang kinalaman ng Pangulo, Your Honor. Walang kinalaman si Mayor Duterte sa pagpatay kay June Pala. And then after 1 month, babalik siya. May kinalaman na po siya, Your Honor. Ogag ka. Hindi lang yung tao mong Las Cañas na ogag, pati ikaw, ogag na rin. The mere fact na dinala mo doon, ikaw nga, polluted na yung testigo mo. Nagsalita na dito, biglang kakambyo rito. Sa korte, hindi na tinatanggap yan, Trillanes. Isa pa, ito sinasabi mo panggigipit, Trillanes. Hindi panggigipit yan, Senador. Yan ay nasa batas natin. It is under the Constitution. It is under our laws. Pag nagkasala ka, bibigyan ka ng warrant of arrest. At ikaw ay huhulihin, dadaling ka sa kulungan para panagutin ka sa mga sala na ginawa mo sa bayang ito. In this case, pinatay mo yung isang tao na broadcaster na si June Pala. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na panggigipit because, yun, narinig namin Gusto mo bang lahat kami titistigo na narinig namin, inamin niya na siya ang pumatay kay June Pala? Kulang ka rin sen Ganun ba, sir? Pag malapit na matapos ang termino, nagwawardi-wardi na, wala na kayong pakialam kung mag-isip pa kayo. Sir, 2019 pa naman kayo bibitaw wala na kayong re-election, pero for heaven's sakes, 2019 pa ho yun. Gamitin nyo naman yung utak nyo, pasamahop ang dating Pag salita ka ng salita, Trillanes, at hindi ka nag-iisip, para kang parot, para kang Mayna. Good morning, good morning. Hello, hello. Para kang ganun At saka nakakasawa na yung bunganga mo, pati yung mukha mo, yung facial expression mo, hindi ko alam Masama, nakakaasiwa. Nakakaasiwa na yung bunganga mo, nakakaasiwa pa yung mukha mo. Mariosep. Ewan ko ba? Ewan ko ba mga kapatid, dito sa ating bayan, maraming talagang sadyang mga ogag.
Marami talaga mga ob-ob. Baliktarin nyo na lang ho yun. Ob-ob na ogag pa. Kagaya niyan. Sayang. Sayang yung boto. Yung mga bumoto, sayang. Mariosip. Siguraduhin mo lang, Trillanes, na yung ginasta mo kay Las Cañas, o kung ginastahan mo man yan, para tumakas, ay hindi pera ng Senado, ay hindi mo pondo sa Senado yan, dahil mahiyahiya ka sa balat mo, pera namin yan. Kinuha ng gobyerno. O balik tayo sa National Budget 101. Kinuha yan ng gobyerno, yung sweldo mo, yung pondo mo sa Senado, mula kay Erwin Tulfo yan, mula kay Ed Crencia, kay Merly Coronado yan, kay Bernadette Villanueva yan, Robic Monterde, na mga sa sweldo naming lahat yan, kinuha, naging buwis. Yung buwis na yan, pinagsama-sama, buwis ni Jasmine Pelino, buwis ni Baba Gigi, buwis ni Jam Chua, buwis ni Elmer ng Cherry Loom. By the way, Cherry Loom po, napakaganda pong bubong, maganda mga kapatid. Buwis naming lahat yan. Pinagsama sa ginawang national budget at binigyan ka, o gag. Baka yan ang ginagastos mo kay Las Cañas. Tumigil ka. May kalalagyan ka sa akin, tatamaan ka sa akin, pag nalaman ko na yung budget na galing sa sweldo namin, uupakan kita eh. O bueno, balik na ho tayo. Ayan, okay, clear na clear. Alam niyo ho mga kapatid, hindi tayo pwede magsalita ng ganun sa live sa TV at sa radyo. Tayo ho memo hong aabutin natin kaliwat kanan. Dito sa Facebook po pwede. Anyway, oras po natin ay 9:32 in the morning. Tinatawagan po natin ang ating kaibigan, si Secretary Salvador Salpanelo, ang Presidential Legal Counsel. Kung tama lang ba itong paghingi ng ayuda ng Department of Justice sa kanilang counterpart na Interpol. Balita ko kasi mga kapatid, mukhang finax na ng DOJ itong arrest warrant sa iba't ibang mga Interpol, International Police Offices. Interpol ng Singapore, Interpol ng Malaysia, Interpol ng Brunei. Pinadalhan na po ng kopya ng warrant of arrest, pati yung litrato ni Las Cañas. Okay? Ngayon, ang gagawin ng Interpol, hindi na pwedeng sila po ang humuli kung meron po tayong ugnayan, meron tayong mutual agreement ng bansang yun, pwede lang hulihin. Kung wala naman, titimbrihan na lang tayo, nandito yung tao namin, nandito sa ganitong address, at pupuntahan ng mga pulis natin at NBI, kasama siyempre yung mga otoridad doon, para hulihin itong Las Cañas na ito. Kasi sa ngayon, ang sinasabi, nagtataguro ito. Hindi ko alam, baka nagtago na ito sa saya. Nagtago na ito sa saya ng nanay niya. Nasa linya na po si Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Sir, matanong ko lang, ang DOJ po ay humingi na ng tulong sa Interpol para sa agarang pagdarakip dito kay Las Cañas na nagtatago sa ibang bansa. Okay lang ho ba ito? Tama ba ito, sir, na pwede ba ito na humingi ng tulong ang gobyerno natin sa International Police para mahuli sa pamagitan ng isang search warrant na inisyu po ng Davao Court? Okay. But are they the ones to arrest, sir? O titimbrihan lang nila yung mga tao natin na we have spotted the Las Cañas, dito siya nakatira, pwede nyo nang hulihin? Or sila mismo through the search warrant? Aha. Okay. Sir, finally, panghuli na lamang, ano po reaksyon ninyo na sinasabi ni Senador Trillanes, itong ginagawa raw ng DOJ na pagpapahuli kay Las Cañas, paglalabas ng warrant of arrest, ito lahat daw ay harassment at panggigipit ng gobyerno, lalo ng Administrasyon Duterte, at ang arrest order kay Las Cañas ay patunay lamang na totoo ang sinasabi ni Las Cañas sa Senado. What is your
point or take on this? Hindi ko pwedeng sabihin mong harassment yun. Pero siguro dinidescribe niya ang sarili siya. Siya nangaharas sa gobyerno eh. Ang mga kalokohan, tinatapon, nag-aabuso siya ng walang basihan. Siya ang harasser. Pero yung kay Las Cañas, dinimanda, nagkaroon ng probable cause, nag-issue ng warrant of arrest. So, it's a legitimate order coming from a competent court. Sir, may nagsasabi, I was able to talk to a friend, a lawyer last night. Kung gugustuhin daw talaga ng gobyerno, pwede rin kasi raw habulin si Trillanes for dahil sa alam niya kung nasaan itong si Las Cañas dahil tao niya ito. Could it be, is it possible, under Sec Panelo? Si Las Cañas, di ba, supposed to be siyang siyang handler. Opo. Alam niya. Kung nagtatago yun, dapat nga, as Senator of the Republic, it is his duty and responsibility to surrender him kung alam niya. Kaya nga po, sabi nila, ngayon kung mapatunayan na may kinalaman siya at alam niya kung saan nagtatago ito at siya pa nagsasabi na diyan ka magtago, pwede ba siyang habulin kung sakasakali, sir? Finally, mahuli si Las Cañas. Yung Las Cañas said, yes, nakikipag-ugnayan ako kay Senador at sinasabi ko sa kanya yung kanyang aking whereabouts every day. Pwede ba siyang habulin nun? Pwede, harboring a criminal, pwede rin obstruction of justice. Ayaw, malinaw. Anyway, yes, sir. Akala ko, tatanungin mo ako tungkol sa Korte Suprema. Oo nga, sir, eh. Isa pa ho yan. Ang punto ko dito, the contentious, lalo na itong Magnificent Seven daw, na rebellion is not terrorism. Kasi nasa konstitusyon natin, it only clearly states rebellion and invasion na pwedeng magdeklara ng martial law. What is your take on this, sir? Alam mo, ang nangyayari sa Marawi is very clear na rebellion. Lahat na elements ng rebellion na to, it's an armed uprising against the Republic of the Philippines. The purpose is to get the allegiance away from the government and also to stop the president from exercising his powers. Ano ba baka mamura ko lang yan eh. Tsaka alam mo yung baka mamimuhan ako. Na they want to compel Congress to convene. Diba? Isa yan sa mga nila. Humingi sila ng Korte Suprema na mamimuhan ako. Kongreso na mag-convene daw para pag-usapan ang kung tama ang martial law. Hindi. Alam mo, ang Constitution is very clear. Ang sinasabi doon, they will convene if they want to revoke the proclamation of martial law. Since they already expressed approval separately, there is no reason for them to convene. And in fact, the very words of the Constitution nakalagay doon, Congress in joint session by at least a majority vote may convene to revoke the proclamation. Pero may convene, ibig sabihin, may or may not. Discretion nila yun. So, paano mo pipilitin ang Kongreso sa isang discretion nila? Alright. So, sir, paano kung magiging papanigan ng... narinig ko na yung announcement ni Manong Digong, sir. Sinabi ni Manong Digong, I will abide by the Supreme Court's order. Pero paano yung the legislature, pareho, mababa at mataas na kapulungan, sasabihin nilang, susuwayin daw nila yung utos. If in case nagpalabas ng order ang Supreme Court na pumapanig doon sa Magnificent Seven na babawiin ang martial law. How is this, sir? Well, I don't think the Supreme Court will order Congress to perform an act which is under the Constitution discretionary on the part of a co-equal branch. I don't think they will do that. Kaya yun ang sinasabi ni Speaker Alvarez, hindi po pwede kaming utusan sa isang bagay na hindi naman inuutos sa amin ng saligang batas. Ayun. Yun ang pinupunto niya. Okay. Actually, the statement of Speaker Alvarez is directed more on the petitioners than the Supreme Court. Okay. All right. Anyway, maraming salamat po, Secretary Salvador Sal Panelo. Good morning po. Salamat po. Salamat, Erwin. Thank you. Ay, nagtatanong engineer ko ano rin binubulong-bulong ko. Ay, may binubulong lang ho kay engineer na ika nga
Very sensitive ho yung ibinubulong ko kasi Diyos ko po, pag natuloy, nako, baka bukas ho, ala ho akong programa. Pag pinagbigyan ko, nako, Panginoon ko ba, alam niyo naman ho, di ho ba? Nung nakaraan nga, nagsumbong ka, may nagsumbong ho doon sa bossing namin. Muntik pinagpaliwanag ako, muntik pa ako nasuspindi. Baka ngayon, nako, baka masuspindi akong tuluyan. Anyway, oras po natin, Inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation o NBI na hanapin sa ibang bansa at arestuhin si retired Police Arturo Las Cañas. Ang direktiba ay nilabas si Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil sa patuloy na pagtatago sa batas ni Las Cañas. June 5 nang ilabas ng Davao City Regional Trial Court ang arrest warrant laban kay Las Cañas dahil sa kasong pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Jun Pala. April 8 naman, nang lumabas ng bansa si Las Cañas at nagtungo sa Singapore. Inatasan naman ng Department of Justice o DOJ ang National Bureau of Investigation o NBI na hanapin sa ibang bansa at arestuhin agad si retired Police Arturo Las Cañas. Ang direktiba ay inilabas ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil sa patuloy na pagtatago sa batas si Las Cañas. June 5, nang ilabas ng Davao City Regional Trial Court ang arrest warrant laban kay Las Cañas dahil sa kasong pagpatay sa radio broadcaster na si Jun Pala. April 8 naman nang lumabas ng bansa si Las Cañas at nagtungo ito sa Singapore.